Maraming nilalang sa langit, tulad sa ating mundo. Merong apat nito, ang 24 na elders at ang mga anghel. May puno ng buhay, dagat ng salamin, kabayo ng apoy, karo ng apoy. Ang iba't ibang nilalang sa mundo ay ang refleksyon ng mga nilalang sa langit na ginawa ng Diyos. Ang tao, halaman at hayop. Pinakita niya ang ating matatagpuan na langit sa hinaharap. Ang Garden of Eden ay isang uri ng kalangitan, kaya pag nakita natin ito sa mga bagay dito tulad ng mga institusyon, holiday, ating nalalaman ang intensyon ng Diyos. Si Agustin ay naintindihan ito sa Bible. Ang ating pagsamba ay katulad din sa langit. Ang pinagkaiba lamang ay sa langit, tayo ay face to face na sa ating Diyos. Sa lupa, ang pagsamba ay sa pamamagitan ng presensya ng banal na espiritu, ngunit ang essence ay parehas lamang. Tayo ay sumasamba sa Diyos. Sa lahat ng nilikha, ang apat na ito ang pinakamalapit sa Diyos. Ang apat na ito ay palaging konektado sa trono ng ating Panginoon. Kasama sila ng ating Diyos kahit saan pa. Ano ang pagkakaintindi ng mga malalapit na nilalang na ito sa ating Diyos? Ito ay nagtatapos sa iisang salita, holy. Ang apat na nilalang na ito ay sumasamba sa Diyos sa lahat ng oras at inuulit-ulit nila ang salitang holy, holy, holy. May ibang salita na ginagamit, ngunit ang salitang day and night at holy lamang ang paulit-ulit na salitang ginagamit. Ang salitang holy ay sapat para mapakita ang Diyos na hindi kailangan pa ng iba pang mga wika. Ang Diyos ay holy sa anyo at sa kanyang karakter. Isa sa mga reason na mahirap intindihin ang salot na ito dahil hindi natin matatagpuan ang ating sarili dito. Ang nilalang sa langit ay nagbigay ng tanging deskripsyon ng Holy God. Sa Revelations chapter 4 verse 8 to 9, ang Diyos ay makapangyarihan. Siya ay namumuhay sa bawat henerasyon at habang buhay. Siya ay dakila at kaitaas-taasan. Ang salitang holy ay isang pahayag na nilalaman ang mga ito. Makikita natin ito sa nilikha, sa pagkakalikha ng Garden of Eden na ang ibig sabihin ay joy. Holiness includes joy. Ginawa niya ang lahat na mabuti, maganda, at may karunungan. Nilalaman ang lahat ng ito sa holiness. Importanteng parte nito ay ang kanyang pag-ibig. Ang kanyang lubos na pag-ibig at hustisya ay dahilan na siya ay holy. Maraming challenges sa pananampalataya dahil ang Diyos ay holy, kanyang pinag-uutos na tayo ay maging holy. Magpakabanal kayo sapagkat ako ay banal. Ang sumusunod kay Jesus ay holy dahil siya ay nananahan sa atin. Tayo ay in contact sa Kanya, kaya tayo ay holy. Hindi lamang ito panandalian, ngunit ito ay patuloy at panatilihin dahil ang Holy Spirit or ang banal na Espiritu ay nasa atin. Kaya lamang sa Old Testament, sila ay hinihikayat na tumalikod sa kanilang pagkakasala at huwag itong ipunin. Ibig sabihin, panatilihin nila ang pag-aalay ng mga sakripisyo. Sa New Testament naman, tayo din ay hinihikayat na huwag ipunin ang ating mga kasalanan sa ating mga puso at tumakalikod kaagad at humingi ng tawad. Ito
ang tama. Ito ang daan. To remain holy. Mahirap panatilihin ito. Ikaw ay dapat pangunahan ng salita at ng Holy Spirit. Sinubukan ni Moses na intindihin ang mga Israelita na kinamumuhian siya. Pinagdasal niya ang mga ito at paulit-ulit, ngunit siya ay napuno at pumutok. Kinuha ang kanyang baston at hinampas sa bato. Salungat sa salita ng Diyos na pinag-uutos na utusan ng bato na bumuhos ang tubig. Nilabas ni Moses ang kanyang galit sa kanila. Maaari nating sabihin na maaring ganun nga, ngunit ang Diyos ay may ibang idea. Hindi kayo makakapasok sa lupa ng Kanaan hanggat hindi nyo pinapakita ang aking kabanalan sa mga Israelita. Moses, Aaron, at iba pang mga leaders sa church. At lahat tayo ay may privilege at responsibilidad na ipakita ang holiness. Kailangan natin ito ipakita sa iba, sa mga kasamahan natin. Ang ating kaanyuan ay tulad ng muka ng ating Panginoon sa kanila. Sa ganito, si Jesus ang ideal na model sa pagpapakita ng mukha ng Diyos. Sinaad niya ang puso ng Ama sa harap ng lahat ng nanira, ng hiya at nanakit sa Kanya. Patawarin niyo sila, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Si Jesus, puno ng Holy Spirit, ay pinakita ang Ama sa mga hindi nakakakilala. Ang Diyos ay nagsiselos kung tayo ay nagpapabaya o hindi ipinapakita yung holiness. Hindi niya ito pinapabayaan. Siya ay kumikilos at kapag siya ay kumilos sa ating mga unholy lives, tayo ay napapagod, nanlulupaypay at ang mga bagay ay sumasalungat. Sinanctify niya ang maraming mga bagay. Hindi lamang tayo. Pinagpala at ginawang holy ang araw ng Sabat, hindi ang tao. Sinanctify niya ang ikapitong araw, hindi ang ibang mga araw, dahil sa araw na ito, yung pinangako niya na kakatagpuin tayo sa pagsamba. Lahat ng lumalapit sa Diyos ay holy. Ayon ito sa Leviticus. Sinasaad dito na ang holiness ay hindi lang basta binigay, ngunit sa pamamagitan ng dugong dalisay ni Kristo. Kinuha ni Moses ito at ipinahid sa sungay ng altar para ito'y maging malinis. Ang natirang dugo ay binuhos sa paanan ng altar bilang pagtatalaga at pagtubos. Ang paraan para sa holiness ay sa pamamagitan lamang ni Jesus. Ang ibang nasyon na kahit mayaman ay hindi kayang makamit ito kaagad kumpara sa mahirap. Bawat seafarer na sumasamba sa karagatan ay nilinis na ng dugo ng Panginoong Hesus at naging banal na anak ng Diyos. Dahil ang Diyos ay nananahan na sa atin. Mahirap sa barko, ngunit kailangan nating ipamuhay ang kabanalan or yung holiness ng Diyos dahil siya ay nasa atin na. Lahat sa isip, sa salita at sa gawa ay nakikita ng iba at ng Diyos na nasa langit. Ang salita at kilos natin on board ay malaking impluwensya para sa kanila. Hindi nais ng Diyos na tayo ay magtago at manahimik lamang, ngunit ito'y ating panindigan.
Tayo ay ang asin at ang ilaw ng sanlibutan, sinabi niya. Ang asin ay pananalita ng mga puspos ng espiritu at ilaw naman sa kanilang kilos at gawa. Tayo lamang ang manggagawa na pinadala ni Jesus para ipakita ang kabanalan. Kaya gawin natin ito sa ngalan ng ating Panginoong Jesus. Makita nawa natin ang holiness ng Diyos sa ating pagsamba, tulad ng mga nilalang sa langit na nananahan sa kanyang kaluwalhatian. Nawa tayo ay mapuspos ng Holy Spirit na makita natin ang kanyang kabanalan sa pagpupuri at sa dalangin at sa salita na nabubuhay.